1, 2, sound check. Testing low mic check. 1, 2. Sound check. Testing low mic check. 1, 2, sound check. Test check. 1, sound check. 1, 2. Sound check. Testing low mic check. 1, 2, sound check. Test. Test check. 1, sound check. 1, 2, sound check. Testing low light. Check. 1, sound check. Test. Check. Testing. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat sa mga nanonood online. Welcome po sa Father's House Christian Center. Hallelujah. Awit tayo sa Diyos ang sama silang awitin na winaan ng Panginoon. Kaya mag-vision minsan pa. Puliin natin sa pala ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Awit na ng Panginoon. Sa magsigalang awitin. Yes. We have a vision. We have a mission. For this nation. Share a dream. For this land. We join the angels. Celebration. Our faith we speak. Revival in this day. When we shall bow. Bring thee shall bow and worship you. Every tongue confess that you are Lord. Give us an open heaven, anoint our prayer stay, and move your sovereign hands across this nation. We have a vision, we have a vision.
righteous man, take our order of God. In the times of trouble, in the time of trouble, God will uphold him, God will preserve him, God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, so steps are ordered of God. One more time, rejoice for his steps. Rejoice for his steps. Yes, the Lord of the righteous man. They are order of God. They are order of God. Rejoice for his steps. Yes, the Lord of the righteous man. They are order of God. In the time of trouble, God will uphold him, God will preserve him, God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, your steps are ordered of God. In the time of trouble, let's cry. In the time of trouble, God will uphold him, God will preserve him, God will sustain him. In the time of trouble, God will lift him up. So rejoice, your steps are ordered of God. We will occupy the nation. Occupy the nation. We will occupy the nation till you come. Oh Lord, establish your kingdom. Let your will be done as it is in heaven. Let it be on earth. We will occupy the nation till you come. Oh Lord our God. Oh Lord our God. We are laying up victory, and in your name, with this stand for the King. By your Son, we are laying up victory, and in your name, with every stand for the. We will occupy the nation. We will occupy the nation. Occupy the nation. We will occupy the nation till you come. Oh Lord, establish your kingdom. Let your will be done as it is in heaven. Let it be on earth. We will occupy the nation till you come. As it is in heaven. As it is in heaven, let it be on earth. We will occupy the nation till you come. Pangalanan ng Panginoon, purihin natin ang Diyos. Praise the Lord, glory to God, glory to Jesus, hallelujah. Salamat Panginoon, salamat o Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Awitan natin ang Panginoon na malumanay na awitin above all. Above powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man. You were here before the world began. Above all thrones, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth, above all wealth and treasures of
There's no way to measure what you were. Binata ng Panginoon. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Isang mawitan ng Panginoon, above all powers, above all powers, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were killed before the world began. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. One more time. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and shot of me above all. Minsan mabuhay natin palapakan natin ang Panginoon at salamat sa Diyos sa buhay, Diyos sa buhay. Purihin ang Panginoon, kabilang ng lahat. Hallelujah. Napaka-isip pastor ka, Lord. We pray at the Lord, that is ang Diyos. Praise God. Praise in the name of Jesus. Hallelujah. Our Savior, our Savior, our King, God. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Awitin natin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Above all, let us sing to your God. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. For the last time, let us sing to your God. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Palapakan natin, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Sino po masaya sa gawain ng ating Panginoon? Tayo po ay dadako ngayon sa ating mga announcement.
Amen. Ang ating worship schedule, devotional prayer every Monday to Saturday. Open po ang ating church sa mga nais manalangin. Amen. Ang ating mga meron tayong gawain sa midweek service, 6:30 p.m. Sunday corporate prayer, 8 a.m. Sunday school for adult, 9 a.m. Sunday morning service, 10 a.m. Sunday evening service, 6:30 a.m. At patuloy natin ipanalangin ang ating bansa, ang namumuno sa ating bansa, President Ferdinand Bongbong Marcos and other government official. Patuloy natin ilapit sa ating Panginoon ang mga namumuno sa ating bansa mula sa kataas-taas hanggang kababaan ng pamumuno. Amen. Kasama din ang ating mga church leader, International Pastor Greg Mitchell, Pastor Jesse Clark, Pastor Joe Campbell, at iba pa mga international leader. Isama natin sa Panginoon at ang ating national leader, Pastor Boy Tisipida, Pastor Frank Benaventura, Pastor Genaro Hucay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Carias, Pastor Jenny Sibil, kasama din ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, kasama ng kanyang sambayan, kasama din ang mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Erson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Disay, Pastor Vincent Saber, Pastor Mar Soriano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Julie Bitsaida, Pastor Sam Pulpul, Pastor Jeric Morales, kasama din ang mga fellow Baclaran Granddaughter Churches, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chares, Pastor Jesse Pancho, Pastor Larry Dumaya, Pastor Jeffrey De La Cruz. Isama natin sila sa ating Panginoon na sila'y samahan, gamitin pa, patuloy na magligtas sa mga lugar na kanilang pinaglilingkuran. Amen. Kasama din ang mga missionary churches over the world, Japan, UAE, Malaysia, Cambodia, at iba pang mga itinanim ng church na to sa iba't ibang panig ng bansa. Isama natin sa Panginoon na sila'y samahan, kalugdan ng ating Panginoon. Amen. Kasama din ng Antipolo, ipanalangin natin ang bayan ng Antipolo, kasama ng ating pastor, Pastor Ramis Salucena, kasama ng kanyang sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul login, at magkaroon tayo ng own church, that building, at ang mahalaga ang sasakyan upang ang mga iba pang mga barangay na hindi pa naabot natin, kailangan natin ng vehicle. Amen. At ang mga activities, International Bible Conference sa Mandaluyong, ito ay gaganapin ng bukas. Isama natin sa panalangin na maging tagumpay ang pagsama ng ating Panginoon, ang marami pang babuksan ng mga churches. Amen. Street preaching, Sunday 3:30 p.m. Bible study sa Kamatisan. Sunday din 4:30 p.m. Bible study sa Teresa. Ito na Wednesday alas 3 ng hapon. Ang mga prayer request, Bible study sa Teresa, Sister Daisy Santos. Prayer request, Bible study sa Kamatisan kay Brother Justin Padagas, Sister Mary Padagas. Here na. Sorry. At iba pang mga prayer request, Bible study, healing, kay Sister Ana Reyes for circulation, at iba pang mga prayer request. Bible study sa Kamatisan kay Rodriguez family, kay Brother Rio. Ipagsama natin sila sa Panginoon na sila ipagalingin ng kanilang karamdaman ng mild stroke na umalis ang karamdaman. Amen. Kay Sister Des Santos sa pagkakakinay, sama natin sa Panginoon. Amen. Ang Bible study at healing request kay Brother Rolando Cruz, ang kanyang matay malabo. Sa Diyos po kapurihan na siya po'y nagpatotoo na unti-unti nakakita ang kanyang paningin. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At kay Brother Nestor Garcia, ganun din po ang kanyang karamdaman, ang malabo rin ang kanyang paningin. Amen. At kay Sister Josefina Espiritu, isama natin sila sa Panginoon at sila ay nag-open ang Bible study at iba pang mga healing requests. Sama natin sa Panginoon, Sister April Garcia, Pastor Tom Tate, Complete Recovery, Amen. Bonifacio San Pedro, Albert P. San Pedro, Lita Loris Bisaga Dulog, Ana Reyes, Full Blood Circulation, Renaldo Sulon, at iba pang may mga karamdaman. Kung ikaw may karamdaman, isama natin yan sa ating Panginoon. Walang imposible. Ikaw ay papagalingin ng ating Panginoon. Amen.
At iba pa mga babalita na hindi ko nabanggit ang ating pastor, magbabanggit ako. Minsan pa, purihin at palakpakan natin ang Panginoon habang malapit ang kapatid natin sa Panginoon. Brother Aso. Ang banal kami pa rin, Panginoon, lugar na malapit sa inyo, Panginoon. Ang mga nabanggit, Panginoon, lugar sa harapan ng mga healing request, Panginoon, lugar, kami dinadalangin sa inyo, Panginoon, lugar, ang pagsama ugat ng iba na Espiritu, Panginoon, lugar, inyo pong inubalik ugat ng kanilang kalakasan, Panginoon, lugar, kami umaasa, Panginoon, lugar, na sa araw na ito, galit, pinagaling nyo na po sila, ugat. At kung dalangin din, Panginoon, lugar, ang mga nabanggit, ang mga international leaders, Panginoon, lugar, kami nilapit, Panginoon, lugar, samahan niyo po sila, Panginoon, lugar, kayo pa rin, Panginoon, lugar, na mag-provide, Panginoon, ng mga pangangailangan pa rin, Panginoon, lugar, at ng mga pastor, Panginoon, lugar, kayo, ang magsama ugat ng iba na Espiritu, Panginoon, lugar, gamitin niyo po sila na marami pang kaluluwa na maligtas sa gay. At ang bansa namin, Panginoon, tulungan niyo, Panginoon, lugar, na magkaroon ng kaayusan, Panginoon, kayo ang pumagitna, Panginoon, lugar, sa mga namumuno, Panginoon, lugar, at aming dinadalangin sa inyo, Panginoon, lugar, ang nagdadala, Panginoon, ang iyong salita ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo po siya, samahan niyo ang iyong banal na Espiritu, bahitan niyo po siya, ugat ng iyong banal na dugo, Panginoon, at ang iyong salita, Panginoon, paunawan niyo po, Panginoon, sa amin, ng bawat isang, Panginoon, lugar, samahan niyo ugat ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, lalabas kami ng inyong sali, na daladala ang iyong pagpapalag, at kung ang samtalang sa pangalan ng Jesus. Yes. Tayo po yung maupo na po sa ating mga upuan at ang maabot ng iyong kamay, pwede niyo pong kamayan. Amen. Welcome po sa Dapates sa Christian Fellowship. Hindi po kayo mali ng pinuntahan na. Amen. Habang po lumalapit ang ating pastor, isa pa, parakpakan natin ang Praise God. So, magandang umaga o gabi sa inyong lahat. Kasama sa dawal ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. Sa oras na ito, ay darako sa isa pa sa dawal ng ating Panginoon. Alam nyo, ang sabi ng salita ng Panginoon sa unang Timoteo ay ganito yung pagkakasabi. 1 Timothy chapter 6. Ito na pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Verse 9. Ang sabi rito, datapwat ang mga nagsisipagnasang lumaman ay nangauulog sa tukso at sa silot sa maraming mga kitang hangal at nakasasama na siya naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at pamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na sa pagnanasa ng iba ay nanasigsay sa pananampalataya, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Praise God. Alam niyo po kung bakit po tayo dumadako sa gawain ng Panginoon. Amen. Para ma-renew bago ang buhay natin, ma-renew ang takbo ng isipan natin. Amen. So, yun ang dahilan. Amen? Kung bakit tayo ay kailangan ay nasa gawain ng Panginoon at nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Pero, ang isang malaking katotohanan, hindi na po tao ang nangangailangan ng pagbabago. Maging ang pananalaki. Ano sabi rito? Ang salapi o ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So, pati pera kailangan mag-work yan. Sa totoo lang, kailangan din mabago. Kasi ang pananalapi, alam nyo ba kung ano ang category pwedeng maging pangalan
ang pangalan ng pananalapi ng pera ay nababago sa bawat sistema. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag ibinigay sa aasawain ng pera, ang tawag ng dowry o dote. Tama ba? Hindi mo tatawagin pera yan. Dowry o dote. Kapag ibinigay mo yan, pinamudmud mo sa taong bayan, ang tawag dyan subsidy, ayuda. Tama ba? Nababago ang sistema, ang pangalan at imahe ng pananalapi. Kapag ariglo sa hiwalayan, ang tawag dyan alimony. Diba? Kapag hinira mo, ang tawag dyan ay debt. Utang. Ang galing na sa madaling salita. Kapag bayad sa gobyerno, ang tawag dyan tax. Tama ba? Kapag bigay sa retirees, doon sa mga nagre-retire o retirees, ang tawag dyan ay pension. Kapag inutang sa bangko, ang tawag dyan loan. At kapag naman ibinigay mo sa anak, ang tawag dyan ay allowance. Tama ba? Allowance ang tawag. Kapag galing sa opisina, ang tawag dyan, salary. At kapag galing sa among tunay, ang tawag dyan, wage. At kapag inabot mo galing sa customer, ang tawag dyan, tip. Tama ba? Kapupunaan ba ninyo, naiiba-iba ang tawag sa ang kategorya ng pananalapi, depende sa paggamit mo. Kaya, kapag naman yan ay ipinantubos mo sa isang nakidnap, anong tawag? Ransom. Ano ba na yung sabihin? Paggaling sa mga, sabi dito, paggaling sa mga drug lords, ang tawag yan, payola. Totoo yun. Yun ang tawag nila, may payola. Mga pansuhol sa mga senador, pansuhol sa mga... ano pa niya ibig sabihin? Naiiba. Pero kapag yan po ibibigay nyo sa Panginoon, ang tawag yan, tithes. Paano mong mababago ang imahe ng pera? At paano mo papahiran ang dumi sa pananalapit sa pera kung hindi mo ibibigay sa Panginoon? Kaya ang pera dapat ko'y nagsisimpan. Dapat mo dinadala pa rin yan sa Panginoon. Dahil pag dinala mo yan sa Panginoon, dinala mo yan ibinigay mo sa Panginoon yan, ibinigay mo sa church yan, ang tawag yan, offering. Tunay po ba? So, tayo po, hindi lamang tayo ang dapat na na-involve sa gawain ng Diyos upang tayo magkaroon ng pagbabago ng buhay, pati pananalapi po natin, kailangan ng ito. Dahil ang pera galing sa Panginoon. Amen. Yan po ay ang pera na ibinibigay sa ating Panginoon ay nagiging kagamit-gamit. Huwag po ninyong kalilimutan, one time na ang Panginoon ay nagkaroon siya ng pagnanasa na pagkainin ang libu-libong tao na sumusunod sa Kanya. Anong hiningi ng Panginoon? Ano sinabi ng Panginoon? Pagkainin mo yung ang mga tao. Ang sabi ng mga tao, sabi kaagad ni Felipe, saan kami kukuha ng ganito karaming tinapay? Dahil 5,000 yung mga tao na sumusunod sa Panginoon, dahil ang Panginoon ay naghihimaga. Bumubuhay siya ng patay. Papagaling siya. Kaya sabi niya, saan tayo kukuha? Hindi sumagot ang Panginoon. Dahil kahit kung bakit hindi sumasagot ang Panginoon doon, alam ng Panginoon, walang makasasapat. Dahil 5,000 katao yun. Kaya lang, ang ibig lang tukuyin doon ng Panginoon, sino ang mag-i-initiate? Sino ang mag-i-initiate? Kaya sa gawain po ng Panginoon, kailangan yung mga initiate. Lumapit si Felipe,
magkakasya. Kaya binili ko na lang ng ano. Hindi na magkasya eh. Di ba? Yung minsan na naiisip natin eh. Pero kung maisip natin yung sinabi ng Panginoon, sinabi niya Andres, Panginoon, narito po may 2 tinapay at 5 isda. Gano'n na po ang mga ito sa ganang darami. Kinuha ng Panginoon, dahil ulat-ulat na sinabi ko, ang nais lang ng Panginoon yung magkakasimula. Hindi natin pasisimulan, yan, simulan natin na baguhin ang imahe ng pera. Huwag mong kilalanin ang pera kapag kilala mo lang ang pera, pambayad utang, tuition fee. Yung pagbayad ka sa school, ang tawag ka dyan, tuition fee. Minsan, tawag mo dyan, bill, fine, pag sa hukuman, piyansa, pag biro kang gusto mo ilabas sa bilang buwan. Okay yun na. Pwede ba natin baguhin ang image ng pera? Gawin naman natin tithes or offering. Ang Diyos ay maghihimala, ang Diyos ay magpapala, depende yan sa ating ginagawa. Kaya tayo liligom ng pananalapi para sa gawain ng Panginoon. Minsan, kailangan din natin pasimbahin ang pera upang maiba naman sa totoo lang yung sinabi roon, ang salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang totoo niya, depende yan sa may hawak ng pera. Totoo yan. Depende yan sa may hawak ng pera. Hindi po masama ang pera. Ang masama ay ang magpaalipin sa pera. Yung po ang masama. Okay, naliligo ng pananalapi. Tinatawagan ko si Elda para tayo pangunahan dito. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, pagpalain mo ang iyong mga anak. I-bless mo ang kanilang pamumuhay. Tulungan mo po sila, dakilang Diyos. Ang kanilang mga pag-ipitan at mga kahirapan ay iyong sawatain. Kundi dalangin ko, pagpalain mo po sila, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay, isang pang-awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Awitan natin ang Panginoon. I will deliver. Praise the Lord. I will deliver. Praise the Lord. Deliver the bodies down. I was bound by the chains of Satan. I can deliver. Praise the Lord. Amen. Bukas po ay starting na ng Bible Conference, International Bible Conference sa Manila. Wala po tayong gawain muna dito ng Wednesday. Makapumunta kayo dito at mag-iyak kayo sa labas. Sabihin nyo ay na-rapture na. Sabihin nyo ano. Kasi malimit ko ito yung ina-announce pero minsan may pagkakataon kami wala rito at nasa harvester kami. May nag-text sa amin, Sister Joy, saan na kayo naroon? Hindi nila anak. Dito ako sa church. Minsan kasi hindi na siguro dahil stress sa problema. Kaya minsan hindi nila narinig ng announcement. Okay, so mag-start ng ating panambahan ulit dito ay sa darating na linggo ulit ng umaga. Okay, so yun lang ang ating ilang mabalita. At kung mayroong gustong pumunta ron, makipahangin doon, welcome po kayo. Basta meron na kayong pamasahe. Kasi malayo yun, Manila eh. So, kaya, yun nga, sabi niya, ipag-pray daw natin na magkaroon tayo ng sariling sasakyan. At mangyayari yun, pag ating pasisimbahin lagi, yung tatlong mukha, yung Ninoy at saka yung tatlong mukha. Pinapalit na ba kay Ninoy? Wala pa, si Ninoy pa rin 500. Okay, so, yun lang.
Tayo darako ngayon sa salita ng Panginoon at palapakan natin ng Panginoon habang dumanap nahulog ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. So, sa mapagpalang magpo sa bawat isa at bago sa akin yung dapat maging Kristyano ang pera. Kasi may pangalan pala ang pera. Amen. So, sino masaya sa gawa ng ating Panginoon? Hiramin ko muna ito para may malagay pa dyan. Okay. So, sa ating pong text, Lucas chapter 6. Noong pong taong, nais ko po muna magpasalamat sa ating pastor sa patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoon sa mga privilege na mapagsalita sa inyong harapan. Sa ating pong text, Lucas chapter 6, meron pong tao noong 1800s ay merong isang lalaki na ang pangalan ay John Roebling. Ang nagdisenyo ng isang tulay na siyang kumonekta mula sa Brooklyn hanggang sa Manhattan. Ito po'y dalawang bayan sa lugar ng New York City. At maraming eksperto ang nagsabing hindi ito magiging posible. Ngunit patuloy na niniwala si John at kalaunan ito'y naging isa sa greatest engineering feats in history. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man niya masimula na ang construction, ay pinawinan po siya ng buhay. Namatay siya. So, madaling salita, hindi na po nasimula na ang kanyang panukala. Kahit ang lahat ng ito ay ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Washington Roebling. Ngunit meron na naman pong isang hindi maganda at hindi inaasahang pangyayari. Si Washington naman po, na anak ni John, ay tinamaan ng isang sakit na siyang naging sanhi para siya'y maging maparalisa at hindi na muling makalakad o makapagsalita ng maayos. Siya po'y na-paralyze. At nung mga oras na yun, inakala ng mga tao na hindi na talaga may pagpapatuloy ang construction. Ngunit hindi pumayag si Washington sa kabila ng lahat. Mula sa kanyang kwarto, si Washington ay nakipag-usap o nagpasiwalang makipag-usap sa kanyang asawa na si Emily Roebling sa pamamagitan ng pagtakip at pagtapik ng kanyang daliri. Hindi ko alam kung ginuguhit sa kamay or talagang Morse code. Medyo mahirap yun, Morse code. Sino may marunong na Morse code? Diba? Pero yun yung kanilang way of communication. Tinatapit niya yung kanyang asawa. At araw-araw ganito ang kanilang ginagawa ni Emily. Dala ni Emily ang instruksyon na binigay ni Washington at siya namang ipinapasa niya doon sa mga engineers at sa mga workers. At sa loob ng 13 years, patuloy silang sumusunod at nagtayo ng isang tulay na parang imposible. Ngunit nagtiwala sila at nakinig doon sa taong nagbibigay ng instruction bagamat hindi nila nakikita, hindi nila nakikinig kung sino nagbibigay ng instruction. At noong 1883, natapos po ang Brooklyn Bridge at ito'y nakatayo hanggang sa kasalukuyan. Pwede ba ipakita dito yung ating ito po siya. Yung nagko-connecta doon sa dalawang bayan, sa Brooklyn and then sa Manhattan. Tignan niyo na lang, ganda ng itsura. Sino ko sa medyo malabo lang ating image, no? Pero yan ay tinaguri ang isa sa greatest engineering in history. Bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat ang pagsunod po ay napakahalaga. Bagamat hindi nila nakikita yung tao na nagsasalita, marami pong humadlang pero sila'y nakinig. Hindi sila makapagtanong doon sa mismong inhenyero, hindi sila makapagtanong sa naggagay. Bakit? Kasi paralisado. Pero sila po'y nakinig. At dahil sa kanilang pagsunod, natapos po ang tulay na ito sa loob ng 13 years. Imagine, sinong makakagawa nun? Hindi mo nakita. Nag-uutos sa inyo, tas ang usap nyo lang, telepono, pero natapos ito. Sapagkat ang pagsunod po ay napaka-mahalaga. Doon po sa mga magulang, di ba't kasiyahan ng mga magulang kapag ang kanilang anak ay sumusunod? Di ba po, Sister Jocelyn? Pag ang kanilang anak ay sumusunod sa kanilang utos, natutuwa, nagagalak ang mga magulang. Bakit? At kung minsan, ang obedience ay minsan sinusubok kapag
hindi mo nakikita, yung nagbibigay ng instruction. O kaya hindi mo fully naiintindihan yung plano, pero sumusunod ka pa rin, ginagawa mo at tinatayo pa rin. Sa Lucas chapter 6, verse 46, ganito po ang pagkasabi. 46 to 49, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon? Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at ang nakikinig ng sa aking mga salita at ginagawa ito. Siya'y tulad sa isang tao na nagtatayo ng bahay na humukay na malalim at inilalagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag. Sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Verse 49, subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Sabi nga ng isang Manila, ng isang babae, ang kung gusto mo ng magandang buhay, matuto kang sumunod. Yung sa ating quotation from Bible, sabi niya, kung gusto mo ng magandang buhay, sa mga bata po dito, yung mga anak nyo, kung gusto niyo ng magandang buhay, makinig kayo sa inyong mga magulang. Ito po sabi niya, obedience to God is the pathway to the life you really want to live. Yan po ang buhay. Yan po ang daan sa buhay na ninanais natin. So tayo po manalangin, Ama namin, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, pinagkaloob mo, na mapag-aralan namin yung salita, Panginoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, magministeryo ka sa kanilang buhay, magbukas ka ng mga isipan, puso't isipan, Panginoon. Ikaw po ang mangusap, kumilos, gumawa ng mga bagay na hindi ko kaya gawin, Panginoon. Sama ko po ito at pakasenyohan ng Banal mong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mangaral sa paksang, a house built on a rock. Ang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Una, na nais ko pong bigyan ng pansin, ay obedience in the Christian life. Ang pagsunod po ay bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. At yung pagiging masunurin ang nagpapakilala kung sino ka, kung sino tayo. Di ba? Pag sinunod mo yung nanay mo, ibig sabihin, anak ka ng nanay mo. Ha? Tama ba? Walang pasaway na anak. Hindi ka anak ng nanay mo kung hindi ka nakikinig. Verse 47, ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita. At ginagawa ang mga ito. Ginagawa ang mga ito. Ito po yung sinasabi niya. Merong obedience. Siya'y tulad sa isang tao nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Kaya ang isang Kristiyano ay nakikilala at tinawag silang follower of Christ dahil meron silang pagsunod. Kaya nga, Christian, from the word Christian, ibig sabihin, mga tagasunod. Meron silang pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya walang Kristiyano na walang pagsunod. Amen? Sinabi ng ang standard ng church, 7 a.m. mananalangin, wala sa pananalangin. Pero amen ka ng amen sa mga bawat pangangaral. Ang sabi ng Bible, bakit mo ko tinatawag ng Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang aking utos. Kaya ang pagsunod po, mga kapatid, ay bahagi na ng buhay ng isang Kristiyano at walang Kristiyano na hindi marunong sumunod at makinig. Ang tunay na pagsunod po ay higit sa pakikinig lamang. Nasabi sa verse 46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ang gusto lang natin, yung magagandang bagay, di ba? Amen tayo ng amen. Pero pagdating sa may sinabi ang Panginoon, may utos ang Panginoon, magbasa ka ng Bible. Hindi nagbabasa, hindi sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pagsunod po ay may kasamang paggawa. Ang sabi dito, hindi lamang pakikinig. Kundi may kasamang paggawa, hindi lang basta nakikinig o narinig mo ang salita ng Panginoon. Santiago chapter 1 verse 22. Ngunit maging tagatupad kayo
ng salita at hindi tagapakinig lamang. Ito po ang image ng isang tunay na Kristyano. Marunong siyang makinig. Sundin, gawin ang salita na naisulat sa Biblia. Ito po yung salita ng Diyos. Ang Biblia po yung salita ng ating Panginoon. Ngunit bakit nga ba mahirap sa tao ang sumunod? Una, dahil hindi ito madali. Verse 48, na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Sino pong nakapagtayo na ng bahay? Or may karanasan mo or may idea ka sa construction? Mahirap maghukay. Mahirap pong maghukay ng pundasyon. Yun po ang dahilan kung bakit bibihira. Hirap ang tao sumunod dahil mahirap maghukay. Mahirap. Para sa kanila ang sumunod. Kaya kung minsan, pilit natin binabago ang salita ng Diyos para maaliwat sa atin. Kung ano lang yung gusto natin, kung ano lang yung madali, yun ang ating ginagawa. Verse 49, katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Ito po yung mga walang pagsunod. Ang sabi ng Biblia, nagtatayo sila ng bahay sa isang lugar o sa isang lupa, buhangin na walang pundasyon. Kaya ang pagsunod po ay may ihahang tulad kung minsan sa pamimili. Sino nagsya-shopping? Sino pa nagsya-shopping? Nag-grocery? Wala? Ha? Nag-shopping, di ba? Pagka bumibili o sa mga damit, bumibili kayo ng damit, pag nagustuhan ang damit, akakawin mo na yung kulit, ito, akin ito. Yayakapin mo na yun. Yeah? Pero yung ayaw mo, itatabi mo. Kaya ako nito. Hindi ko trim to. Ganun minsan ang pagsunod. Kung ano lang yung gusto natin, siya yung ating niyayakap. Kung ano yung madali para sa atin, siya yung ating niyayakap. Pero pag mahirap, yung pananalangin 7 a.m., mahirap para sa tao. Ayaw ko niyan. Ito lang ang gusto ko. Ganun po minsan ang pagsunod. Pangalawa, kung bakit sila nahihirapan, inilalagay ka minsan ng Panginoon sa lugar na hindi mo alam o hindi mo kabisado. Hebrew chapter 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Meron bang ganitong tao? Kaya mo bang pumunta sa isang lugar na hindi mo naman alam kung saan papunta? Punta ka, sinong nakapunta na ng Baguio? Punta ka ng Baguio pero hindi mo alam kung paano pupunta ng Baguio. Mahirap. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, tumayo ka dyan. Yes po, Panginoon. Ano pong gagawin ko? Pumunta ka sa lugar na aking ituturo sa iyo. Okay, saan po? Kaliwa, kanan. Basta. Walang sinabing instruction ng Panginoon. Basta sumunod ka. No? Mahirap kasi ilalagay ka ng Panginoon sa lugar na hindi mo alam. Kaya kailangan ng pananampalataya. Ang pagsunod po ay pagpapakilala ng pananampalataya ng tao. Nagawa ito ni Abraham. Nagawa ito ni Abraham sapagkat meron siyang pananampalataya. Sabi dito sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod. Dahil sa pananampalataya. Kaya ang pananampalataya po ang nagpapakilala ng tao marunong sumunod. Paano nga ba ang tao ay makasusunod? Una, sumunod ka bilang pagmamahal mo sa Panginoon. Marami kasing tao, ginagawa lang ang kalooban ng Diyos dahil parang obligation sa kanya. Pero sabi ng John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito po dapat ang larawan ng isang Kristiyano sa pagsunod. Merong pag-ibig. Kaya ang pag-ibig mo sa Panginoon ang magtutulak sa iyo upang sumunod. Gusto mo ng sikreto sa pagsunod? Ang sikreto sa pagsunod, mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo ang mga tao, mahalin mo yung mga kaluluwa na wala sa gawain ng Panginoon. Sabihin ko sa inyo, napapagod din po. Pero dahil sa pag-ibig ko sa Panginoon, puyat ako, pupunta pa ako sa kamatisan, sa Bible study. Bakit? Sapagkat may pag-ibig sa Panginoon. Yan po ang sikreto. Kung ikay naghihina, hindi ka makasunod sa Panginoon, bigyan mo ng pag-ibig ang Panginoon. Mahalin natin ang Panginoon, kaya tayo makasusunod. 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos
ay pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang totoo mga kapatid, madali lang ang utos ng Panginoon. Ang sabi niya nga, hindi mahirap ang kanyang pamato. Madali lang po ang utos ng Panginoon. Ang problema, hindi natin minamahal, kaya nahihirapan tayo. Wala tayong pag-ibig. Kaya ang susi sa pagsunod, pag-ibig. Magkaroon ka ng pag-ibig sa tao. Pag mayroon kang pag-ibig sa tao, magagawa mong manalangin. Manalangin, bawat umaga, nakakaluhod ka sa Panginoon. Nagagawa mong makapagsalita sa tao sapagkat mayroon kang pag-ibig. Kaya mabuhay tayo na may pag-ibig upang ikaw ay makasunod. Hindi mahirap ang isang bagay sa tao umiibig. Sino umibig na? Umibig na, di ba? Nung umiibig tayo, bumili tayo ng, wala naman nag-uutos sa'yo. Wala nag-uutos sa'yo, bili mo nga ako ng ganito, bulang lang. Pero nung umibig tayo, nagawa natin, bumili, para dun sa tao. Gano'n pa kaya ang ating Panginoon Diyos? At si Jesus ay nagbigay ng isang example para tayo makasunod. Si Jesus ang perfect example ng pagsunod. Kung si Jesus ay hindi marunong sumunod, sino tayo? Kung si Jesus ay marunong sumunod, sino tayo para hindi? Sabi ng Filipos chapter 2 verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Hanggang kamatayan, sinunod. Alam ni Jesus, buhay ang pangarap niya. Pero sumunod pa rin siya. Hebrews chapter 5 verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen. Buti na lang. Kahit siya'y anak ng Diyos, marunong ang Diyos sumunod. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa ay yung active obedience. Yung aktibong pagsunod. Gaya sa kwento kanina, sila ay sumunod sa loob ng 13 years. 13 years. Isang linggo straight na pananalangin, hindi natin magawa. Pero ito, 13 years. Silang sumunod, bagamat hindi nila narinig, wala silang nakikita. Sila'y sumunod. Sapagkat ang pagsunod ay kinakailangan maging aktibo, continual. Verse 48, siya'y tulad sa isang taong nagtayo ng bahay, wala pong taong nagtayo ng bahay, na pagkatapos niya maghuhay, okay na. Sa susunod na taon na ulit, wala pong taong gano'n. Walang taong gumawa ng bahay, nagpako, nagpukpuk ng isa, okay na yan. Sa susunod na yung bubong. Walang bubong yung bahay, kaya mga yan. Diba? At kasi ang totoo mga kapatid, ang pagsunod, di ka sa tao. Di ka sa tao ang sumusunod. Ang problema, ang tao masunurin sa ibang bagay. Masunurin sila, maaaring ito ay sa kanilang boss, nauutusan sila ng boss nila. Hoy, huwag kang papasok ha! Huwag kang papasok ng linggo. May gagawin tayo, may overtime tayo. Yes, boss. Yes, boss. Wala ko kaya sa trabaho. Napapasunod ng trabaho. Ng pamilya. Hoy, may laba tayo ng maglalaba tayo ng linggo. Huwag kayo isisipa, may maglalaba tayo ng linggo. O kaya, gadgets, napasusunod ng gadgets. O di kaya, ng kasalanan. Doon kinakaligtik yan, masarap ang yosi dun eh. Tayo dun. Diba? Napapasunod. Kaya hindi ka sa tao ang masunod. Ang problema, sa iba sila sumusunod. At mayroong consequences ang disobedience. Sabi sa verse 49, ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tinutupad, ay katulad ng isang tao nagtayo ng bahay nang walang pundasyon, nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay, ay ngayon, gagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ito po ang larawan ng buhay ng taong hindi marunong sumunod. Ang buhay nila napakadelikado, isang problema lamang babagsak. Isang hangin lamang, hinipan lamang ni Satanas, bumagsak. Bakit? Kasi walang pagsunod. Ito pong consequences ng mawalan ng pagsunod. At ang sabi ng Romans chapter 16, kung ano yung ating sinusunod, yun ang aalipin sa atin. Romans 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kapag nagpasakop kayo
ito, kaya alipin tayo ng trabaho kung minsan. Napapasunod tayo nito. Di ba? Napapasunod tayo ng mga bagay na hindi naman kalooban ng ating Panginoong Diyos. Labas sa ating Panginoon. Maging ito'y kasalanan. Tingnan mo, pati kasalanan, pinasusunod tayo. Maging ito'y kasalanan, hahantong sa kamatayan. Kahit pamamatay ka sa alak. Kahit pamamatay ka sa kakadroga. Pag inutusan ka ng budi mo, siya mo tayo. Napapasunod tayo kahit mamatay. Ang pagsunod sa Diyos, nahahantong sa pagiging matuwid. Kaya ang pagsunod mo ay buhay na matuwid. Amen? Buhay na matuwid. So, pangalawa, ay ang consequences pa dito, yung dadaling ka dito sa kapamakan. Ay hindi nyo natin binasa. 1 Thessalonica chapter 1 verse 8, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Wala pong may dudulot na maganda ang disobedience. Sabihin ko po sa inyo, walang naidulot na maganda ang hindi pakikinig. Kahit sa mga anak, hindi ka makinig sa magulang mo. Ang magulang mo hindi naglalaro. Hindi yan nag-experiment. Naranasan na nila yan, kaya sila nagpapayo. Di ba? Isa pa, magiging magulo ang buhay ng tao pag walang pagsunod. Jeremiah chapter 7 verse 23. Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Ang problema nga, ibang sinusunod mo, kaya yan ang iyong nagiging Diyos. At pag iba ang Diyos mo, magulo ang buhay mo. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Magulo ang buhay pag hindi ang Diyos mo ay hindi si Kristo. Magulo ang buhay kapag napasusunod ka ng kung ano-ano. Maging aktibo. Kaya maging aktibo tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng Acts chapter 5 verse 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Amen. Sa Diyos ka sumunod. Ang linaw sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung meron ka mang dapat sundin, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Diba? Sapagkat hindi kanya bibiguin, hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang mapanganib na lugar. Hindi kanya pagkatapos ng sundan ng Panginoon, iiwan kanya, hindi kanya ng Panginoong Diyos. Ang Panginoon ay perfecto, ang Panginoon ay hindi manloloko. Meron pong kasiguraduhan sa ating Panginoong Diyos. Matutunan natin sundin ang utos at salita ng Panginoon. Diba? Kung meron tayong pagsunod, araw-araw at gabi-gabi, pag-aralan mo. Deuteronomy chapter 5 verse 23, sabi dito, matutukang magsundin ang utos at salita ng Panginoon. Araw-araw at gabi-gabi, pag-aralan mo at sundin ang utos ng Panginoon. Verse 33, mabuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Nasusunod ba natin ang utos ng Panginoon? Nagagawa ba natin ng may pananampalataya at pag-ibig ang kalooban ng Diyos? Hebrews chapter 11 verse 7. Sa pananampalataya si Noe nang magbigay ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ay pinakinggan. Hindi pa niya nakikita. Nung panahon nila hindi umulan. Pero si Noe ay sumunod. Gumawa siya ng arko para sa kaligtasan ng kanyang sambayan. Hebrews chapter 11 verse 24. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moses ay tumanggi siyang tawagin ng anak ng babae ni Paraon. Mas ninais pa ni Moses ang sumunod sa kalooban ng Diyos kaysa yakapin ang anumang kayamanan. Hebrews chapter 11 verse 30. Sa pananampalataya, gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos malibot sa loob ng 7 araw. Alam niyo, minsan may mga pader tayo sa ating buhay. Ang sikreto dyan, gusto mong masira, yung pader ng buhay mo, matuto kang sumunod. At yan ay iyong mapagtatagumpayan kung ikaw ay susunod. Hebrews chapter 11 verse 33, na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, lumubig
ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. Verse 34, pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kainaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurog ng mga humbong dayuhan. Lahat ito ay nagawa nila dahil marunong silang sumunod ng merong pananampalataya. Marunong silang sumunod. Hindi natin magagawa ito lahat ng binasa dyan kung wala tayong pagsunod. Kung tayo takot na sumunod. Kaya maging aktibo tayo sa pagsunod. Maging aktibo ka sa pagsunod sa pagbibigay. Nabanggit kanina, di ba? Dapat ang tao hindi lamang sumusunod sa kung ano-ano. Dapat marunong din tayo sumunod sa pagbibigay. Ang sabi ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya ay gaya ng matalinong tao na nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bundok. At yung pagtatayo po ng bahay ay magastos. Sino naniniwala doon? Magastos. Magbibigay ka ng kain. Kailangan bantayan mo yun, baka matikwatan ka ng ano. Matikwatan ka ng tawag doon, yung mga wire-wire yung mga tanso. Matikwatan ka ng tanso pag di mo binigyan ng time yun. Mananaawa ka. Kaya magastos kung maglalaan ka ng tao, maglalaan ka ng panlalaki. Dapat mayroon kang pagsunod sa pagbibigay. Kaya ang pagiging aktibo sa pagsunod ay may malaki na pagbibigay. Lucas chapter 20 verse 25. At sinabi niya sa kanila, kung kayo ibigay ninyo kay Cesar at kay Cesar at sa Diyos, ang sa Diyos. Huwag tayong papayag na ang ating ibibigay sa Panginoon ay walang pundasyon. Yung po sabi sa verse 49, tulad ng isang tao na nagtatayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Dapat pag nagbigay ka ng pundasyon, ibig sabihin may bigat. Merong lalim. May lalim yung pagbibigay. Isa pang bagay, maging aktibo ka sa pagiging masunurin sa iyong pastor. Alam natin na yung salita ng Diyos, ito ang Biblia. Basahin mong Biblia, yan ay salita ng ating Panginoong Diyos, pero kung minsan, ginagamit po yung ating pastor. Ginagamit yung salita, yung labi ng ating pastor para sa atin. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao. Huwag mong ituring na ang salita ng pastor mo ay salita ng tao. Yan po, kundi ang sabi dito, nagpapasalamat sa Diyos na inyong tinanggap ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin. Ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Diba? Huwag niyo pong ibibilang na salita lang ng tao yung binibitaw ng pastor. Ang pastor niyo po ay may experience na hindi po yan naglalaro na ito pala magandang standards. Ito pala pag pala ganito. Ano kayang epekto pag ito sinabi ko kay brother? Ano kayang mangyayari pag ito sinabi ko kay sister? Mga kapatid, nasubukan ako yan. Subok na po lahat ng pamantayan ipinatutupad ng ating pastor, ng ating leader, at sinasabi ko sa iyo, isa sa napatunayan ko sa buhay, kung gusto mo na ikaw ay samahan ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, matuto kang makinig sa pastor. Mga kapatid, ang pastor niyo po hindi kaaway. Kaya kong siguraduhin sa inyo, ang pastor niyo, pag nanganib ang buhay niyo, yan ang unang-unang tatakbo para sa inyo. Kaya kong siguraduhin sa inyo. Naranasan nga namin, iwan kami dito, tulog tayo. Bakit? Kasi nangangailangan. Diba? At matuto ka, alam nyo, isa rin sa napatunayan ko yung mga tao hindi nakinig sa pastor, kaya yung buhay na magugulo. Bakit? Kasi experience ko yun. Naranasan mo na, biyasara ako dyan. Ang daming time, sabi huwag maghanap ng jowa sa labas, ay makulit. Makulit. Kasi na ang buhay, di ba? Pero purihan ng Diyos. Merong pastor na nagbibigay ng guidance. Kailangan natin ng headship. Sino naniniwala din? Kailangan natin ng headship. Kaya huwag mong sasalingin ng iyong pastor.
dahil hindi mo kaaway ang pastor. Marami sa atin ang dumaan sa mga mapapait na karanasan na sana di naman natin dapat pagdaanan. Bakit? Kasi hindi nakinig sa pastor. Sinabi na ni pastor, huwag magjowa ng tagalabas. Sinabi na ni pastor, huwag lalabas na kayo ng dalawa. Hindi po yung experiment ito. Hindi po siya nag-experiment. Kung po ay salita ng Panginoon. Kung ituturing yung salita ng Diyos, yung payo sa inyo ng pastor, kaya kong tiyak sa inyo pagpapalaya kayo ng ating Panginoon. Hindi naranasan ko sa akin po. Sabihin sa akin ni Papa, pwede akong gamitin ng Panginoon. At narito, nakinig ako sa kanyang salita, sa payo, magbasa ng Biblia, manalangin, magturo sa church. Ayaw ko magturo. Ayaw ko mag-Sunday school. Totoo na, ayaw ko mag-Sunday school. Pero sinabihan ng Papa. One time na, sabi ko pa, kung kami ng problema ni Mama pa, ayaw ko na. Nahihirapan ako. Sabi ni Papa, hindi, patuloy ka. Problema lang yan, patuloy ka. Purihin ng Diyos, pinagpapala po ang aking buhay. Bakit? Kasi nakinig ako sa akin. So, kung ako'y sumuko, wala po kasi yung harapan. Baka nandun pa rin ako sa kampungan. So, pangatlo, kaulihan po, dito ako magtatapos, blessing in obedience. Meron pong pagpapala sa pagsunod. Ang Panginoon ay mayroong pangakong inilaan para sa bawat sumusunod sa Kanya. Sino naniniwala doon? Meron pong blessing ang Panginoon na nakalaan na kung tayo ay handang sumunod para sa ating Panginoon. Isaiah chapter 1 verse 19, kung kayo ay sasang-ayon at magiging masunurin, kayo ay kakain ng mabuting bagay ng lupain. Deuteronomy chapter 28 verse 1, kung susundin, conditional po yan, kung susundin mong tinig ng Panginoong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo, sa araw na ito, itataas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Kung nais mong maging mataas, pinakamataas, ibig sabihin, mas mataas ka pa sa presidente. Bagamat hindi ka presidente. Diba? Ang isa sa pinakamataas na calling po, hindi pa may presidente o iba pang mga government officials na posisyon. Ang pinakamataas na posisyon ay yung ipagapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Sundin mo yung kalooban ng Diyos. At natitiyak ko sa inyo, ito yung challenge sa bawat isa na kapag sumunod ka, natuto kang sumunod. Kagaya ko, hindi ko ma-imagine na yung buhay ko, 7 taon, na yung 7 taong bata na yung sitik-tik ng Yossi. Yung Yossi pa ay napulot ko kasi bawal bumili. Pinupulot ko kasi pag napunta ka ng tindahan, mayayari ka, susumbong ka ng pangalawa. Yung ginagawa ko yung Yossi, napupulot ko sa daan yun ang hinihintid ko. At hindi ko ma-explain, hindi ko akalain, gagamitin pala ako ng Panginoon. Yung pong testimony kanina, yung lalaki, bulang, pero nakakakita, nakakaalila. Yung po yung biyaya ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ako paborito ng Panginoon. Hindi po kami paborito ng Panginoon. Yung mga tumatayo dito, hindi sila paborito ng Panginoon. Kung kayang gawin ng Diyos sa aming buhay yun, kayang gawin din ng Diyos sa iyong buhay. Kung matututo kayong sumunod. Pwede gamitin ng Diyos ang buhay mo. Pwede kang maging isang makapangyarihang sandata sa kamay ng Panginoon kung susunod ka na may pananampalataya at pag-ibig. Lucas chapter 11 verse 28. Ano sabi dito? Sa halip, subalit sinabi niya sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Amen. Kaya ang kapalaran ng tao ay nasa pagsunod. Gusto mo na magandang kapalaran, matuto ang sumunod. Verse 48, siya'y tulad sa isang taong nagtayo ng bahay na huukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw na bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay ng iyon. Ngunit hindi ito naitinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Sapagkat ito'y itatayo mo, kung ito'y itatayo mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung bahay na iyong itatayo, ibig sabihin yung iyong buhay, kailanman hindi matitinag. Hindi kayang sirain ng kasalanan, hindi kayang sirain ng anay, hindi kayang sirain ng kung anuman. Kailangan natin ng pagsunod. Noong taon sa aking pagtatapos, noong 1854,
Sa London, meron pong isang deadly cholera outbreak na pumatay ng maraming buhay sa loob ng ilang panahon lamang. Parang yung coronavirus dito sa atin. Yeah. Saglit lamang, wala pang isang taon na dapat namatay. At sa kanila naman yung cholera. At meron isang physician o isang doktor na ang pangalan ay John Snow. Naniwala siya na ang source ng sakit na ito, yung contaminated na water pump, yung pinagkukunan nila ng tubig. Kaya kahit marami ang nagdi-disagree, hindi naniniwala sa kanya, kasi parang malabo nga naman yun. Malabo na yun lang ang pinagmumulan. Pero ang sabi niya, in-advise niya dun sa local officials sa kanilang bansa, sabi doon, remove the handle of the Broad Street pump so people could no longer use it. Tanggalin yung hawakan yung pump, yung Poso Negro. Ang sabi niya, tanggalin mo. Kung minsan, di ba, parang, ayun lang, no? Ayun lang, ganun lang kasimple yung solution nila. Ang hanap nila, antidote, ang hanap nila yung vaccine. Pero ang sabi ni John Snow, tanggalin nyo yung pump, yung handle ng water pump. Parang napakadali, parang unusual, but they choose to obey. Pagkatapos nun, tinanggal nila yung water pump, yung handle ng water pump, at wala nang nakagamit nun. At yung pagtumigil, yung pagkalat ng virus, ng sakit. Unti-unti, nawawala yung mga karamdaman, unti-unti, nagkakaroon ng mga kagalingan, maraming buhay ang naligtas, maraming buhay ang nagpatuloy. Bakit? Kasi natuto sila sumunod. Yun po ang nagagawa ng pagsunod. Ito po ang biyaya ng pagsunod. Sometimes sa buhay natin, ang pagsunod sa tamang instruction, kahit minsan parang mali, wala kang bilib kay pastor. Mali ata yung sinabi ni pastor. Parang mali, parang medyo kakaiba, but it leads to great blessing and protections. Minsan kasi akala nila, pagka, sa inyo, bawal humawak ng babae, bawal mag-holding hands. Nakaiba yun. Pero yun po ay totoo. Ay sabi nga ng isang quotation, si Eric Liddell. Hello? Ayan. Obedience to God's will is the secret of spiritual knowledge and insight. Kung gusto mo ng spiritual knowledge and insight, matuto kang sumunod sa kalooban ng Diyos. It is not willingness to know. Hindi ito yung kagustuhang alamin ang kalooban ng Diyos, kundi kagustuhang sundin. Sino pong gustong sumunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos? But the willingness to do or obey God's will that brings certainty. Ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay nagdadala ng kasiguraduhan. Kaya ng ingatan, protection ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, iniibig ng Diyos ang sa Kanya'y umiibig. Iniibig ng Diyos ang sa Kanya'y nakikinig. Meron pong kasiguraduhan kapag tayo sumunod. Minsan mahirap pero sabi ko sa inyo, meron pong kasiguraduhan sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Isa pa, meron pong sinabi si Ellen G. White, sabi niya, God's promises are all on condition of humble obedience. Okay, wait, delay yung ating quotation. God's promises are all on condition of humble obedience. Ang pangako po ng Panginoon ay nasa condition ng pagsunod. Kung ikaw ay marunong sumunod. Lahat po tayo yumuko at habang lumalapit ang manunugtog, awitan po natin ang Panginoon gintong panahon. Sa mga nanonood online, marahil first time mo lang na makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi mo alam kung ano ang plano sa ng ating Panginoong Diyos, pero isa lang ang sinisigurado mo. Ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ay kayo makakilala. Kung kayo matututong makinig sa Kanyang salita, matututong sumunod sa Kanyang kalooban, bibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala na higit para sa iyo inaasahan. Kung ikaw yan, sinasabi mo sa iyong sarili, Panginoon, kailangan kita, Panginoon, kailangan mo ng pagpapatawaran sa aking mga patalasan. Sundin mo po ang pangalan ko. Dito sa ating kapatid, Brad, Dan, sige, iwit pa siya sa prayer dito sa unahan. At, okay, habang merong tumatanggap sa ating Panginoon sa oras na ito,
Ikaw yan sa online. Sundin mo rin ang panalangin ito. Ama namin, makapamilyan sa lahat. Lumalapit po kami, Panginoon, sa iyong banal na trono, nagpapakumbabang puso, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Wala sa aming kabusbusan, Panginoon, hanggang sa kasalukuyan. Binubuksan ko rin po ang aking puso, pinapapasok nga upang maghahari at maging tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa iyong salita, sa kapatawaran at kaligtasan. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo kung doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa iyong dugo na nabuhos sa ibabaw ng krus. Maraming salamat dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Lahat po tayo magsitayo, awitin natin ang ating Panginoong Diyos. Sa bawat oras, sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi, pagsamba mananatili, sa iyo ang luwalhati. Sa bawat oras, sa oras ito, babaguhin ko ang panawagan. Sino ka din sa dalawa? Ikaw ba yung manalilong tao na nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato? O ikaw yung mangmang na tao na nagtayo ng bahay na walang pundasyon? Ang utos ng ating Panginoon ay sumunod. Sabi ng Biblia, hindi madali ang utos hindi mahirap ang utos ng ating Panginoon kung meron ang pag-ibig. Hindi natin trabaho na lubusang maunawaan ang lahat. Ang trabaho natin ay ang sumunod sa ating Panginoon. At sa oras nito, humingi ka ng kapatawaran at pagsisisi sa Panginoon. At hingin mo ang kalakasan, ang pag-ibig at pananampalataya na masunod ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung ikaw yan, bukas ang altar, manalangin tayo, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Hingin natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos na magawa ang kanyang kalooban. Magkaroon tayo ng pagkikipagtipan, covenant, at mayroong pagpapala sa bawat pagsubok. Yes, God, hallelujah, hallelujah. We glorify your name, we worship you, Jesus. We glorify your name, hallelujah, hallelujah. Sa iyo pinamataas na papuri, pagsamba, Panginoon Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Mag-usap ka, Panginoon. Matuto kami, Panginoon, sumunod ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Huwag kaming malihis ng aming mga daan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pananampalataya upang masunod ang iyong kalooban. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pag-ibig na masunod ang iyong kalooban, Panginoon. Pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Turuan at hubugin ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon, na gamitin mo kami sa mga pag-aliyang kamaraanan. Iyong paunawa mo po sa amin ang iyong kalooban. Masunod namin ang paggawa namin ang iyong kalooban, O Diyos. Maunawaan ng lahat ng iyong Diyos, God. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, we worship you. Sa iyo
Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Alay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali magigintod. Panahon, minsan pa ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Eskal, pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon Diyos, God. Hallelujah, hallelujah. We glorify your name, we worship you. We adore you, Basara Rabayete. Hallelujah, hallelujah, glory. Hallelujah. Panahon upang ang bawat sandali, upang ang bawat sandali magigintod. Minsan ba, purihin at palakpakan natin ang Panginoon Diyos. God, hallelujah, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Pinupuri ka namin, Diyos. Sinasamba sa iyong pinamataas na papuri at pagsamba, Panginoon Diyos. Ibiyando, robos, yukada, rabababagete. Ibiyando, robos, yukada, rababagete. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang dakilain, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Mga kapatid, ang susi sa pagsunod ay ang pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Upang masunod natin ang kanyang kalooban ng karoon tayo ng pag-ibig. Ipanalangin natin, magkaroon tayo ng pag-ibig sa Kanya, pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Sapagkat kung meron kang pag-ibig, hindi mahirap sa iyo ang sunod. Hindi mahirap ang pagbibigay, hindi mahirap tanggapin ang salita ng Panginoon, maging ang payo ng pastor. Yan lamang po. At sa Diyos po ang kapag sa ating pagpapatapos, malalangin po tayo. Pag-pray natin ito si pag-pray natin si Cholo. Kasi pagpalain ng Panginoon, maayos ang buhay niya. Ang kanyang kasing isipan, ang puso niya, dinapagapag ng kaaway, kalandasan niya. So, sa buhay, kaya manalangin natin siya. Kung naniniwala kasi ang sabi ng Panginoon, ano man ang pagkaisa ng dalawa o tatlo sa ating mahal, ay yung kanyang gagawin. So, tayo manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, hingin mo, Panginoon, tulungan mo ang batang ito, ang tao ito. Gamitin mo po siya sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, na wala kang pinipili. Pag ang tao ay nagpapakumbaba sa iyo, dakilang Diyos at inaamin ang kanyang pagkakamali at pagkukulang ay ginagamit mo at tinatama mo ang buhay ura. Tulungan mo po, Panginoon, kung minsan man siya ginamit ng kaaway, ang kanyang buhay ay naging alipin ng kasalanan. Hinihingi ko po, gamitin mo po siya na maging alipin ng iyong ikaluluwalhati. Lord, mangusap ka sa kanyang buhay, tulungan mo po siya. O, bakuran mo na yung banal na dugo